Ang mundo ay puno ng mapanlinlang at masasamang tao. Subalit, hindi ito dahilan para tumulad ako sa kanila. Ito ang sinabi ng isang matandang babae sa harap ng kamera noong interviewin siya ng batikang journalist na kilalang kilala sa bansa. Si Geneva ay isang matagumpay na negosyante at pilantropo ang ini-interview ngayon. Matapos umawit ni Geneva na umantig sa puso ng bawat manonood, ay tinanong na siya ng interviewer. Ano po ba ang kwento ng isang Geneva na mas kilala ng lahat bilang nene? Pumikit si Geneva at inalala ang lahat ng nangyari sa higit 6 na dekada niyang buhay. Sa baryo ng Dimasalang, dito nakatira ang batang si Geneva na ang palayaw ay nene. Sa edad na 7 taong gulang, mabilis na itong bumasa at sumulat, kaya hinahangaan ito ng lahat ng tao sa kanilang mumunting nayon. Palagi siyang top 1 sa klase, pero kahit kailan ay hindi niya ito ipinagyabang. Bagkus ay naging matulungin pa ito sa kanyang mga kamag-aral. Tinuruan niya ang mga itong bumasa, sumulat at magmatematika, kaya naman ay labis na kinagigiliwan ito ng lahat, maging kaklase niya man o magulang ng kamag-aral. Bukod sa angking talino, hindi may pagkakaila na ubod ng ganda nito. Napakaamo ng mukha, mahinhin ang boses pero hindi nag-aatubili at palaging pumapanig sa tama. Gaya noong nagkaroon ng nakawan sa classroom nila. Nakita niya kung sino ang kumuha ng nawawalang pitaka. Tumulong siyang kausapin ng kaklase nang hindi ibinubunyag sa kanilang silid kung sino talaga ang kumuha ng nawawalang pitaka. Nalutas nila ang problema pagkatapos noon. Dahil rin sa angking ganda ay marami rin ang nagsasabi na dapat ilaban ito sa mga contest sa ibang bansa paglaki. At natitiyak raw nilang magwawagi si Geneva dahil sa talino at gandang taglay nito. Bagamat walang pinipili ang kahirapan at mga pagsubok sa buhay, doble kayod at halos makuba na ang tatay ni Geneva na si Aling Nesto. Samantala, mahina naman ang resistensya ng kanyang ina na si Aling Nena, kaya madalas itong magkasakit. Kaya naman, sa halip na pag-aaral ang atupagin ng bata, madalas ay inaasikaso din siya ni Geneva. Anak, nakauwi ka na pala galing eskwela. Teka't ipagluluto kita ng pagkain, sabi ni Aling Nena. Nay, wag na po. Kumain na po ako. Mabilis namang sagot ni Geneva mula sa sulok ng kubo nila. Nay, eto pong bimpo, ilagay niyo po sa ulo niyo. Pupunasan ko rin po kayo para maging presko naman ang pakiramdam niyo. Salamat anak, napakabuti mo talaga. Biyaya kang ibinigay ng Diyos sa amin. Masayang bigkas ni Aling Nena. Malaking ngiti naman ang isinukli ni Geneva. Ang tatay ni Geneva na si Aling Nesto ay isang mangangaso at magsasaka. Hindi sapat ang kinikita nito sa pangangaso at pagsasaka. Kaya't masasabing isang kahig at isang tuka ang kanilang pamilya sa tuwing susumpungin ng sakit ang asawa nito. Bukod dito, ang tanging yaman ng pamilya ni Geneva ay ang 2 kalabaw na pamana pa ng lolo niya. May maliit na lupain din sila na kabuhayan na rin kapag maayos ang panahon at ang ani. Mabuti na lang ang mga kabaryo ni Geneva ay palagi silang tinutulungan tuwing walang pagkain sa hapag ng pamilya. Kaya naman, laking pasasalamat niya sa mga taong ito. Sinabi niyang hinding-hindi nito kailanman malilimutan ang kabutihan ng mga kabaryo. Noong magdalaga si Geneva, marami ang umakyat ng ligaw dito. Marami ang dumadayo upang makita lamang ang dalaga na puro at likas ang angking ganda. Karamihan pa sa mga manliligaw niya ay mayayaman, tagapagmana ng mga lupain at mayroon ding mga negosyante. Subalit, hindi nansisilaw si Geneva sa mga material na bagay at kayamanang ipinamumudmod sa harap niya. Dahil sa pagkakakilala niya sa mga ito, gusto lamang siyang gawing tropeyo at hindi siya itrato bilang asawa. Hindi niya maramdaman ang sinserong pagmamahal mula sa mga ito. Maraming sinasabi ang mga kaibigan at kapitbahay ni Geneva sa kanya kung sino ang gwapo, matipuno, mayaman at kung ano-ano pa.
Pero walang nagsasabi sa kanya ang ibang pakay ng mga ito kay Geneva. Geneva, ayaw mo daw kay Dodoy? May malaking sakahan ng lupa yun. O kaya kay Rusto, balita ko may negosyo yun sa bawat bayan dito sa atin. Ang sabi ng mga kaibigan niya. Iiling lang si Geneva at ngingiti. Hindi ko naman kailangan ng lahat ng yan. Gusto ko mabuo yung pangarap ko dahil sa pagsusumikap ko. Higit sa lahat, parang hindi naman nila ako mahal talaga. Ito ang sinasagot palagi ni Geneva sa mga ito. Labis namang humahanga ang mga kaibigan niya sa kanya. Sa tapang at talino nito at sa pagnanais tuparin ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pagbabanat ng sariling buto. Bukod sa ganda at talino, mahusay ding umawit si Geneva. At madalas siyang naiimbitahan kumanta o sumayaw sa mga piyesta sa iba't ibang parte ng lungsod nila. Geneva, aawit ka ba sa darating na piyesta dyan sa kabilang baryo? Ito ang tanong ng mga nakakasalubong niya noong magpunta siya ng palengke para bumili ng karne at gulay. Matamis na ngiti na lang ang ibinabalik niya sa mga tagahangang ito, lalo na't kung pagod na siya. Minsan ay sasagutin niya at sasabihin niya kung saan siya kakanta susunod. Ngunit nagbago ang lahat noong araw ng pista. Ang maganda, matalino at talentadong si Geneva ay nirecruit na magpunta ng Maynila para ipakita ang kanyang talento sa pag-awit at pagsayaw. Nagpakilala ang nag-recruit bilang Melay. Hi Geneva, ako nga pala si Melay. Talent scout ako sa isang sikat na entertainment studio sa Pilipinas. Sabi ng babaeng nagpakilalang Melay. Si Melay ay mukhang 30 years old na, pero malalaman mong inaalagaan nitong mabuti ang kanyang sarili, lalo na ang balat nito. Hello po, Ginang Melay. Ang pangalan ko po ay Geneva. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Wika naman ni Geneva sa babae. Abot langit ang ngiti niya sa presensya nito. Iha, tatapatin na kita. Pambihirang husay mo sa pagkanta at pagsayaw. Higit sa lahat, ang ganda mo, walang katulad. Bagay sa iyong mag-artista, Iha. Puri pa ni Melay sa kanya. Tuwang-tuwa si Geneva sa narinig. Masaya siyang nakilala ang talento niya ng isang magaling na talent scout. Maraming salamat po, Ginang. Salamat po ng marami. Iha, sa totoo lang, pinag-iisipan ko pa rin. Gusto sana kitang dalhin sa Maynila. Bibitiwan ko ang trabaho ko bilang talent scout upang maging manager mo. Ano sa tingin mo? Labis na nagulat at nagalak si Geneva sa sinabi ng ginang. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa ulap dahil sa sinabi nito. Geneva, pasisikatin kita. Ikaw ang magiging reyna ng telebisyon at pelikulang Pilipino. Pero, Geneva, hindi magiging madali ang pagpunta natin doon. Kailangan may allowance ka, tsaka syempre may bayad. Sumenyas ang palad ni Melay. Bayad sa kanya ang tinutukoy nito. Ano po? Magkano po ba kailangang bayaran? Siguro, ayos ng 2 kalabaw bilang bayad mo. Nagulat si Mang Nesto at Aling Nena dahil 2 lamang ang kalabaw nila na isa sa mga pinagmumulan ng kanilang kita. Nagtinginan ang mag-asawa. Tumingin din dito si Ginang Melay. Samantala, yumuko na lang si Geneva at dahan-dahang bumagsak ang ulo nito. Patawad, Iha, nabigla ka yata. Paghingi ng paumanhin ni Melay sa nakatungo at umiiyak na dalaga. Tumahimik sandali ang lahat. Walang nagsasalita. Nang magsalita na si Nesto. Okay lang, mayroon tayong 2 kalabaw. Yun ang ibayad at magiging pera mo sa Maynila, anak. Oo nga anak, okay na yun. Huwag mo nang isipin pang mga kailangang bayaran. Mabuti pa at isipin mo na lang kung paano mo matutupad yung pangarap mo. Sabi naman ni Aling Nena. Oo nga anak, kami nang bahala ng nanay mo. Dagdag pa ni Mang Nesto. Ganun po ba? Maraming salamat po nanay at tatay. Sabi ni Geneva habang nagpupunas ng luha. Hindi mapigilan ang ngiti. Pati si Melay nakangiti na rin. Yun naman pala,
di wala na tayong problema. Sabat ni Melay. Abot tenga ang ngiti nito. Nag-usap pa sila ng matagal. Iknuwento ni Melay kay Geneva ang mga mangyayari sa oras na makapunta na nga sila sa Maynila, kung saan siya maaring kakanta at sasayaw. Iba't ibang tagumpay na talaga namang magpapalundag sa puso ng kahit sinong makakarinig. Sa buong pag-uusap, sabik na sabik si Geneva sa mga kwentong naririnig niya. Kung pwede lang, bukas na bukas ay gusto na niyang bumiyahe kaagad. Samantala, ang mga magulang ni Geneva ay tahimik lamang habang nagkakwento si Melay. Si Mang Nesto at Aling Nena ay magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman. Masaya sila sa maaring magbigay tagumpay ng anak at malungkot dahil malalayo ito sa piling nila ng matagal. Pero alam nilang dalawa na mas nangingibabaw ang saya dahil may oportunidad na ganitong dumating at para na rin matupad ng anak nila ang matagal na nitong pinapangarap. Nung umalis na ang bisita, kinausap nila ng masinsinan ng anak. Siniguro nila na may sapat na tapang at tatag ang loob nito sa gusto niyang gawin. Geneva, anak, talaga bang gusto mong magpunta ng Maynila? Buo na ba talagang loob mo? Pwede pang umatras kung nagbago ang isip mo, ha? Pagbibiro pa ng tatay niya. Opo tatay, gusto ko pong tuparin ang isa sa mga pangarap ko. Gusto ko pong makilala ako ng mga tao sa husay ko sa pagkanta at pagsayaw. Sabi naman ni Geneva sa ama. Pero, anak, hindi ba mahirap ang mamuhay doon ng mag-isa? Wala kang kasama o kaya'y kakilala. Paano kung magkasakit ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Sino magluluto at magpapakain sa'yo? Naluluha namang sabi ng kanyang ina. Laganap ang krimen sa Maynila, anak. Kung talagang gusto mo. Dapat maghanda ka palagi, lalo na kung nasa labas ka. Maraming masasamang loob doon, manluloko at mapanlamang sa kapwa. Bilin naman ng tatay Nesto niya. Kung pwede lang kitang samahan, anak, gagawin ko yun. Bulalas naman ni Aling Nena. Mula sa unang pag-iyak hanggang sa unang paghakbang ng mga paa nito, iningatan at palaging nakaalalay kay Geneva ang kanyang mga magulang. Ni ayaw ng mga itong makagat siya ng lamok kapag gabi. Kaya naman, napakalaking dagok para sa kanila na aalis si Geneva at magpupunta sa lugar na wala siyang kakilala at hindi siya pamilyar. Nay, Tay, gusto niyo po ba akong manatili na lamang sa baryo natin? Kung yun po ang gusto niyo, susundin ko po kayo. Pagdeklara ni Geneva. Naluha na lamang si Aling Nena habang pinapatahan naman ito ng asawa niya. Hindi naman sa ganun, anak. Gusto kong pumunta ka sa Maynila at subukin mo ang sarili mo. Gusto kong matupad mo ang pangarap mo. Hindi ko hahayaang may magsabi sa'yo na hindi mo kaya. Kasi alam ko sa sarili kong kayang-kaya mo yun, anak. Pakli ni Aling Nena habang umiiyak. Maraming salamat po, nanay at tatay. Hindi ko po kayo bibiguin. Sisiguraduhin ko pong matutupad ko ang pangarap ko. Sabi ni Geneva habang pinipilit ngumiti at pakalmahin ang kanyang mga magulang. Lumapit si Geneva at yumakap sa kanyang ama't ina. Marami pong salamat, nanay, tatay. Hindi ko po makakalimutan ang mga sakripisyo at pag-aaruga niyo sa akin. Makalipas ang isang linggo, sinundo na nga si Geneva ng isang kotse. Lumabas dito ang baguhang manager na si Melay. Nakipagkumustahan kay Aling Nena at kay Mang Nesto. Kinumusta rin ito si Geneva. Makikitang nasasabik itong sunduin ni Melay. Ubod ng daldal at kung ano-ano pang napapansin. Handa ka na ba, Geneva? Tanong ni Melay. Handa na po. Mabilis na sagot ng dalaga. Ay mali. Handa ka na bang makilala ng buong bansa? Nakangiting sabi pa ni Melay. Halos umilaw ang mata ni Geneva sa sinabi ng kausap. Bagamat malungkot siyang dilisanin ang baryo ay masaya at nasasabik naman siya dahil sisimulan niya na ang unang hakbang tungo sa pagtupad ng kanyang pangarap. Alam niyang mamimiss niya ang baryo di Masalang at ang mga nakatira dito. Ubod ng bait sa kanyang mga kabaryo niya
Kaya naman, gusto niya sanang mapasalamatan ito sa habang panahon. Hinatid din siya ng mga ito ng pangungumusta, pagsasabi sa kanyang mag-ingat siya at pag-good luck sa tatahakin ni Geneva sa bagong landas. Lumabas ang lahat ng residente sa kanilang baryo at pinabaunan siya ng matatamis na ngiti ng mga ito at pagkaway na parang hindi na sila muling magkikita pa. Lumingon si Geneva sa kanyang mga magulang habang naglalakad papunta sa kotseng maghahatid sa kanya sa Maynila. Napahinto siya. "Maraming salamat po sa lahat. Nanay, tatay." Kumakaway-kaway pa siya. Kumaway din pabalik ang ama't ina nito. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling beses na makikita nilang isa't isa sa loob ng mahabang panahon. Sa biyaheng patungong Maynila, tahimik lamang ang sasakyan nila. 3 lang sila dito pero hindi sila nag-uusap. Ang kaninang madaldal na si Melay, ngayon ay hindi na makabasag pinggan. Hindi kinakausap ni Melay ang bago niyang artistang si Geneva. Noong malapit na raw sila sa pupuntahan ay doon lamang ito nagsalita. "Geneva, makinig ka sa akin ha. Tsak nasisikat ka at huwag kang pasaway. Huwag kang pupunta sa kung saan-saan. Baka maligaw ka o kaya dakpin ka ng mga masasamang tao." Bilin pa ni Melay. "Opo, masusunod po." Kinabahan si Geneva. Hindi sa sinabi ng manager niya kundi sa mukha nitong parang blanko sa ekspresyon. Wala siyang makitang emosyon sa mata nito. Naguguluhan siya sa nararamdaman niyang kaba. Ito ang tumatakbo sa kanyang isip hanggang dumating na sila sa pupuntahan. Dapit hapon na noong dumating sila sa kanilang destinasyon. Pumasok sila sa isang opisina. May isang matandang nakasimangot ang lumapit sa kanila. "Sino yan?" tanong ng matanda kay Melay. "Si Geneva, bagong recruit ko." Balik naman ni Melay sa matanda. "Wow, jackpot ka sa dinala mo ah." Ngumiti ito at kinilatis mabuti ang dalaga. "Aba, okay to ah. Ayos, matangkad at magandang mukha. Pagkakaguluhan to, sisikat to kaagad." Dagdag pa nito. "Magaling kumanta yan, marunong din sumayaw. Panalo talaga yan, manang." Pagmamalaki pa ni Melay. "O sige, kanta ka nga." Kinabahan si Geneva. Hindi niya inaasahang kakanta na siya agad-agad. Pagod pa ang isip at puso niya sa biyahe at takot sa hindi malamang mga pangyayari. Pero tinibayan niya ang loob at inalala ang nanay at tatay niyang nagtitiwala sa kanya. Matapos kumanta ay pinasayaw naman si Geneva sa mabagal na tugtuging usong-uso noong panahong iyon. "Ah, ayos tong nadala mo dito," sabi ng matanda habang inaabot ang bag kay Melay. "Sabi sa'yo ginto ang halaga niyan. Ingatan mo yan ha," sabi ni Melay. "Oo, sige. Ako nang bahala sa kanya. Pwede mo na siyang iwanan." Nakatulala lamang si Geneva at ngiti-ngiti kapag sa tingin niya ay pinupuri siya ng dalawa. Excited na siyang kumanta at sumayaw. Makilala ng maraming tao dahil sa husay niya dito. Nagulat siya nung umalis si Melay. Ni hindi man lang nagpaalam sa kanya ang manager niya. Naiwan siyang kasama ang matandang iyon. "Ngayon, Geneva, anong gusto mong itawag ng lahat sa'yo?" "Geneva na lang po," sagot ng dalaga. "Sige, 8:00 na pala. Handa ka na ba sa una mong palabas? Maghubad ka na at magbihis ng uniforme mo ngayong gabi ha?" Wika ng matanda, sabay hagis ng damit na maiksi. Nasilaw si Geneva sa ilaw na nakatutok sa kanya. Subalit hindi ito ang ilaw na mapagmahal. Bagkus, ilaw itong pumapaso sa balat niya. Hindi niya na alam ang nangyayari. Sa unang gabi niya sa Maynila, unang beses ng pagtatanghal niya. Isang gabing pagsisisihan niya habang buhay. Sa taas ng entablado, dito kumanta si Geneva ng mga awiting sikat noong mga panahong iyon. Suot-suot niya ang maikling tela na ibinigay sa kanya ng matanda. Lahat ng tao ay natigilan ang ginagawa noong marinig ang tinig niyang napakaganda.
Lahat ay nabighani sa ganda ng boses at kanyang mukha. Matapos ang kanta, naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao. May mga pumipito pa ng buong galak. May mga taong hindi makapagsalita dahil sa sobrang galak ng nararamdaman. Hindi alam ni Geneva kung anong mararamdaman noong mga sandaling iyon. Hindi siya komportable sa papuri at sigawan na natatanggap niya noong gabing iyon. Napuno ng pagtawag sa pangalan niya, nasigawan ang lugar na iyon. Pinasayaw ng matanda si Geneva sa harap ng mga lalaking sabik na makita siya. Maggiliw na sumasayaw sa tugtugin. Tuwang-tuwa ang mga customers. Sinisigaw pa ulit-ulit ang pangalan niya. Habang si Geneva ay may hindi maipaliwanag na luha sa mata. Bawat butil ng luha ay puno ng pagsisisi. Habang sumasayaw ay naglalakbay ang kanyang puso at isip pauwi sa Barrio de Masalang. Pauwi kung nasaan ang mga mahal niyang nanay Nena at tatay Nesto. Pero eto siya, sa harap ng mga taong gusto siyang maangkin at matikman. Pagkatapos niyang kumanta, nalaman niya na ang katotohanan ng lahat. Nakausap niya ang matanda. Hinanap niya ang manager niya. Anong Ginang Melay? Sino yun? Wala akong kilalang ganon. Yung nagdala po sa akin dito, si Ginang Melay po, yung manager ko po. May pagkadesperada na ang boses ni Geneva. Ah, yun! Wala, hindi ko yun kilala. Madami yung pangalan. Melay, Jelay, Grace, Mona, Bona, Joanna at kung ano-ano pa. Iba't ibang pangalan niya, sabi ng matanda. Ako, tawagin mo na lang ako Manang o kaya Matanda. Okay na ako dun. Dagdag pa nito. Parang sinampal si Geneva ng katotohanan. Pakiramdam niya ay sinasaksak siya ng paulit-ulit. Naloko siya. Naloko sila ng magulang niya. Naloko nito ang buong baryo. Itinakbo na ang bayad na 2 kalabaw. Ipinagbili pa siya sa matandang ito. Ngayon, dancer at singer na siya sa bar. Geneva, tawag ka sa table 3. May mayamang customer. Ha? Anong customer? Gusto ka bilhin ngayong gabi. Magdala ka ng damit mo at mga gamit mo. Ihahatid ka na lang sa tinutuluyan mong bahay pagkatapos nyo. Huwag ka nang madaming tanong. Pumunta ka na. Matapos sunduin, dinala siya sa isang hotel. Matipuno ang katawan nitong customer niya. Hindi niya matigilan mag-isip. Anong gusto nito sa akin? Gusto niya bang kantahan ko siya habang nagpapaantok? Gusto ba niyang sumayaw ako sa harap niya habang naghahapunan? Pagkapasok nila sa kwarto, tumakbo ito papalapit sa kanya. Para itong halimaw na sabik sa batang makulit. Gutom at gustong-gusto siyang kainin. Wala nang paglagyan ng takot ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Wala na siyang nagawa maliban sa umiyak ng buong gabing yon. Pagkatapos ng paghihirap ni Geneva, pakiramdam niya ay may malaking piraso ang nawala sa kanyang pagkatao. Binato pa siya ng 1,000 bilang tip daw. Naiyak na lang siya sa sobrang galit sa sitwasyon. Higit sa lahat, nandidiri siya sa kanyang katawan, sa mga parteng nahawakan at nalawayan. Halos magsugat-sugat na ang parte ng katawan niya dahil sa lakas ng hagod at kuskus niya. Ginawa niya ito habang umiiyak. Naaalala niya ang nanay at tatay niya. Humihiling siya na sana sunduin na siya nito. Bawat gabing nagdaan, pangalan ni Geneva ang sinisigaw. Naging sikat agad ito sa mga tao. Marami na ang dumadayo para mapanood ang performance niya. Panipis na ng panipis at paikli na ng paikli ang kasuotang pinapasuot sa kanya. Hanggang umabot ito sa pagsuot ng wala. Hindi na siya sigurado sa ginagawa niya. Ginagawa na lang niya ang pinapagawa sa kanya dahil sa takot. Ang pera na kinikita niya ay kinukuha ng matanda. Ito raw ang magtatago ng mga ito para sa kanya. Akin na! Akin ang perang kinita mo kanina dun sa mga pulis na yon. Ako magtatago ng pera mo. Marami pang beses na naulit ang pagkuha ng pera sa kanya.
Ginagawa niya ang lahat ng paraan para maitago ito sa matanda. Minsan nakakalusot, minsan hindi. Pakiramdam niya, unti-unting lumilisan ang kaluluwa niya sa tuwing umaakyat at nagpe-perform sa stage. May mga mayayamang tao din ang nagpupunta. Pinapaupo siya sa table ng mga ito, mga taong gusto siyang maangkin. Ang mayayamang customer ay nagbabayad upang dalhin siya sa kung saan-saan. Kadalasan, ito ay ang mga politikong naglilingkod sa gobyerno. Minsan, sa katauhan ng mga businessman, mga pulis at mga sundalo. Kung ano-ano ang pinapagawa sa kanya. Mga bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya pala. Paulit-ulit itong nangyayari. Nawala na ang pagka-inosente niya. Nawala na yata lahat sa kanya. Maliban sa pinakamaliit na pag-asa sa kanyang puso na magbabago pa ang lahat. Walang duda na malaki ang kinikita niya dito, pero para sa kanya, hindi ito yung pinangarap niya. Hindi ito yung pangarap niyang buhay. Habang sumasayaw, iniisip niya, gusto ko nang umuwi. Gusto kong lumayo sa lugar na ito. Ayaw ko na dito. Kakalimutan ko na ang pangarap kong sumikat at makilala. Paulit-ulit niya itong iniisip. Kamusta na kaya sina inay at itay? Gusto ko silang makita. Ang sabi ni Geneva sa harap ng salamin. Unti-unting papatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata hanggang sa maging hagulgul na iyon. Mabuti at nasusulatan niya ang mga ito. Ito na lamang ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa madilim na establishmentong ito ng Maynila. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Ito ang sinasabi niya sa sarili. Alam niyang isa itong kasinungalingan pero dahil paulit-ulit niyang sinasabi, napapaniwala niya ang sarili niyang totoo ito. Isang araw, may dumating na sulat. Balita tungkol sa kalagayan ng kanyang inang si Aling Nena. Malubha na daw ang karamdaman. Nang mabasa ito ni Geneva ay naglakas loob siyang kausapin ang matanda. Manang, pwede ko po kayong makausap? Tungkol saan? Ang nanay ko po kasi malubha po ang karamdaman po. Gusto ko po sanang umuwi sa probinsya. Gusto ko po siyang makasama. Pinapauwi niya po ako. Tiningnan ng masama ng matanda si Geneva. Isang titig na nakakatakot na nangangain ng tapang. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Alam mo naman yun. Kapag sinubukan mo, alam mo na mangyayari sa'yo. Pagbabanta pa nito. Kahit po sa inyo na po ang lahat ng kita ko, lahat ng ipon ko po. Gusto ko lang po talaga siyang makita. Pagmamakaawa ni Geneva. Subalit, iling lang ang sagot nito sa kanya. Hindi pwede. Hindi pwede ang gusto mo. Geneva, akala ko ba nakausap na kita tungkol dyan? Hindi siya makaalis sa ginagawa niya dahil sasaktan daw nito ang buo niyang pamilya. Higit sa lahat, gagawin daw nito ang lahat para hindi na sumikat ang isang Geneva. Hindi na alam ni Geneva ang gagawin, maliban sa pagluha gabi-gabi bago matulog at sa bawat umaga pagkagising. Gusto niya mang tumakas, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Palagi siyang pinapasundan ng dalawang kalalakihan tuwing aalis siya. Kung tatakas, wala rin siyang mapupuntahan dahil wala siyang kakilala sa Maynila. Higit sa lahat, hindi niya rin alam kung papaanong uuwi sa kanila. Nawawala na siya ng pag-asa. Kaarawan ni Geneva noong araw ng Biyernes. Napagdesisyonan niyang tapusin ang lahat noong araw na iyon. Bago pumunta ng bar, nagpuslit siya ng maliit na kutsilyo. May binabalak siyang masama. Pumunta siya sa opisina nito. Naghihintay siya dahil may kausap ang matanda. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap bago siya nito kausapin. Noong pumasok na siya ay si Manang ang unang nagsalita. Kilala mo ba yung lalaking kausap ko kanina? Hindi po. Pulis yun. Nagtatanong sa akin kung saan makikita yung tinatawag mong manager. Gunggong ba siya? Hindi ko sasabihin sa kanya. Mamaya isumbong pa ako nun. Alam nun ang lahat ng mga illegal kong negosyo. Anong sabi nyo?
Ano pa, di nagbigay ako ng maling impormasyon. Sasabihin ko na lang na baka lumipat na ng pinagtataguan. Naku, para silang asong hinahabol ang buntot nila. Humalakhak ang matanda. Nag-isip ng matagal si Geneva bago nagsalita. Inunahan siya ni Manang. Ano nga palang sasabihin mo? Importante ba yan? Pumikit si Geneva at dumilat. Lumapit ito kay Manang na parang may ibubulong. Nang malapit na siya'y inilabas ang punyal at itinutok sa leeg nito. Manang, uuwi ako sa probinsya at walang makakapigil sa akin. Naiintindihan mo ba? Utos ni Geneva. Geneva, ano bang ginagawa mo? Tulong! Tulungan niyo ko! Sigaw ng matanda. Manahimik ka! Sabi ko, naiintindihan mo ba? Sumagot ka o wawakasan ko ang buhay mo. Kahit wakasan mo ang buhay ko, sa tingin mo, makakaalis ka dito? Sabi pa ni Manang. Dumating ang mga opisyal sa bar at mga bouncer. Lahat sila ay nataranta sa nangyari at nakikita. Dumiin ang punyal sa leeg ni Manang. May lumabas ng dugo dito. Sabi ko, uuwi ako sa probinsya at wag mo akong pasusundan sa mga tao mo. Maliwanag bang sinabi ko? Sigaw ni Geneva. Oo, naiintindihan ko. Masusunod ang gusto mo. Wag mo lang akong tutuluyan. Natatarantang wika ni Manang. Geneva, maghunos dili ka. Sabi ni Carlo, isang waiter na kaibigan ni Geneva. May dalawang matanda sa ibaba. Ang pangalan daw ay Nena at Nesto. Ikaw yata ang hinahanap nila. Ha? Anong matanda? Saan daw sila galing? Bakyatin mo dito. Utos ni Geneva. Galing pa raw ng probinsya. Sabi ni Carlo at sumenyas ito. Nagsigawan ng ilang tao at nagkaroon ng komosyon. Anong nangyayari? Bakit may komosyong nagaganap sa ibaba? Nalilitong sabi ni Geneva. May nahimatay na matandang babae, si Aling Nena, nawala ng malay. Sigaw ni Carlo kay Geneva. Nagulat siya at ibinaba nito ang punyal na hawak. Agad siyang siniko ni Manang. Dahilan para makawala ito sa pagkakahawak niya. Wala nang tinutukan ng punyal si Geneva. Naloko na naman siya. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa isip niya. Dito na niya tatapusin ang lahat-lahat. Nang itutusok na niya sa sarili ang hawak niya ay may tumakbong bouncer papunta sa kanya. Nasuwag siya nito at nabitiwan niya ang punyal na hawak. Nakadagan pa rin ang bouncer sa kanya. Nakita niyang nakasahod ang palad ni Carlo sa matanda at inabutan ito ng supot na puno ng pera. Binuhat siya ng bouncer. Paulit-ulit siyang sinampal ng matanda. Ako pang yayariin mo ha? Namumula na ang mukha ni Geneva. Wala na rin siyang pakialam. Namamagana at lumalabas ng dugo sa ilong niya. Dito palang naawat ang matanda. Huwag mo akong susubukan, Geneva. Hindi kita sasantuhin. Sigaw ng matanda sa mukha niya. Tumatalsik pa ang laway nito sa sobrang galit. Ikinulong lang si Geneva sa isang kwartong walang bintana ng matagal. Isang beses lang siyang pinadalhan ng pagkain. Minsan, binibisita lang siya ng matanda para lang murahin at muling patikimin ng sampal sa mukha. Umiiyak siya pero alam niyang walang magagawa ang pag-iyak niya. Kailangan niyang buuin ang loob niya at subukan na lang ulit sa susunod na pagkakataon. Binuo niya ang loob niya habang iniisip na balang araw ay makakatakas din siya sa impyernong lugar na iyon. Alam niyang may pag-asa pa. Alam niyang may magagawa pa siya. Kaya ngayon, susundin na lang muna niya ang sinasabi at gusto ng matanda. Hindi na muna siya tatakas hanggang sa makahanap ulit siya ng pagkakataon. Makalipas ang 5 araw, pinakawalan na si Geneva sa pagkaka-Bartolina. Kinausap siya ng masinsinan ng matanda. Pinangakuan siyang ibibigay ang kalayaan niya sa loob ng 2 taon na pagsiserbisyo. Hindi siya naniniwala sa pangako nito kaya sinasakyan niya lang ito. Isip-isip niya, makakasilip din siya ng butas para makatakas sa pagkakabilanggo niya sa hawla nito. Alam ni Geneva na wala siyang magagawa at pagpipilian kung hindi ang sumunod na lamang sa gusto nito. Maghihintay na lamang muna siya ng pagkakataon. Ito ang iniisip niya
habang kinakausap si Manang. Sa mga nakaraang araw, naging okay naman ang negosyo. Umayos ang takbo at naging malakas pa ang kita kaysa sa mga nakaraang taon. Ito na raw ang pinakamagandang taon sa kasaysayan ng negosyo nila, ayon kay Manang. Alam nilang lahat sa bar na si Geneva ang dahilan ng tagumpay na ito. Malakas itong humakot at laging puno ang bar kapag nagtatanghal si Geneva. Tuwang-tuwa pa ang mga customer nito dahil mas willing na raw si Geneva kumpara noong mga una itong magtrabaho dito. Mas nakikipag-usap na ito sa customer at nagbibiro pa raw ito na siyang bumibihag sa puso ng bawat lalaki. Tunay ngang nakajackpot dito si Manang. Ito ang iniisip ng maraming tauhan sa bar. Lunes ng madaling araw, kung kailan pa uwi ng lahat, lumapit si Geneva sa isang lalaki. Napansin niya ito dahil habang kumakanta si Geneva kanina, hindi ito tumitingin sa kanya. Kaya naman, naging interesado siya sa lalaki at gusto niyang malaman kung bakit. Hi, Pogi! Hello! Bago ka yata dito? Sabi ni Geneva, kumindat pa siya at kumagat sa labi. Napansin mo? Sagot naman ng lalaki. May tanong sana ako, bakit hindi ka tumitingin sa akin kanina habang kumakanta ako? Napapangitan ka ba sa akin? Tumitig ang lalaki sa kanya. Tiningnan siya sa mata. Tumingin ito sa buo niyang mukha, sabay umiling. Maganda ka, pero mas maganda ka siguro kung wala kang makeup. Sabi pa ng lalaki. Bakit hindi ka tumitingin sa akin? Napalakas ng kaunti ang boses ni Geneva. Ang ganda kasi ng boses mo. Mas ginugusto kong makinig lang sa pagkanta mo. Hindi ako tumitingin dahil kapag ginawa ko yon, hindi ko mapapakinggan ang kanta mo dahil gugustuhin ko na lang na tingnan ang napakaganda mong mukha. Nagulat si Geneva sa sagot ng lalaki. Parang may kumurot sa puso niya. Hindi niya alam ang sasabihin. Kaya nagtanong na lang siya ulit. Bakit nandito ka pa? Umuwi na yung mga kasama mo ah. May hinihintay pa ako. Ha? Sino? Wala na ngang tao dito at magsasara na ang bar. Wika pa ni Geneva. Ikaw ang hinihintay ko. Napangiti si Geneva sa sinabi ng lalaki. Nakainom ka na. Mabuti pa, umuwi ka na lang. Ang pangalan ko ay Sian. Ikaw? Geneva. Alam ko. Anong totoo mong pangalan? Geneva nga. Geneva ang pangalan ko. Inaantay kita. Anong oras ang uwi mo? Tapos na. Pauwi na ako. Kung ganun, hatid na kita sa inyo. Wika ni Sian. Hinihingi ang kamay ng dalaga. Natuwa si Geneva kay Sian. Pero hindi niya inabot ang kamay nito. Umalis na siya agad nang makita niyang nakatingin ang mga bouncer sa bar. Binilinan din siya ng matanda na huwag makikipagkilala o makikipagkaibigan sa kung sino-sino. Lalo na kapag tapos ng oras ng trabaho. Naiwan lang si Sian, nakatingin kay Geneva habang papalayo ito. Noong mga sumunod na araw, bumalik si Sian at nakipag-usap kay Geneva matapos ang kanyang performance. Geneva! Geneva! Tawag ni Sian. Nang lumapit ito sa kanya, hindi nila napigilang mag-usap. Geneva, kumusta ka na? Tanong ni Sian. Eto, nakakulong pa rin. Kalapating mababa ang lipad. Kahit anong mangyari parang mas lumalaki lang ang haulang kulungan ko. Nakasimangot na sagot ni Geneva. Hindi nagsalita si Sian ng matagal. Kaya napatingin ng dalaga sa kanya. Sian, anong pangarap mo nang maliit ka pa? Di ko alam kung anong gusto kong maging. Kasi parang kapag namili ako, parang nalilimitahan ng pagpipilian ko. Yung pwedeng maging ako. Tama ka. Pero bakit hindi ka mangarap ng madami? Gayahin mo ko. May dalawa akong pangarap. Backup plan? Bakit? Ano bang pangarap mo? Gusto kong makilala bilang sikat na singer o kaya dancer. Pero, sikat ka ng singer at dancer. Syempre hindi dito.
Gusto kong ipakita ang talento ko, ang sining ko at magsisilbing inspirasyon sa kabataan. Paglalahad ni Geneva. Buti ka pa, alam mo ang gusto mo. Pero ano naman ang backup plan mo? Kung hindi ako magiging sikat na singer o dancer, gusto ko na lang maging mabuting tao. Yung makakatulong sa mga nangangailangan at hindi tatalikod kapag nilapitan. Bakit yan? Hindi mo kailangang paglingkuran sila. Ganun naman ang ginagawa ng mabuting tao. Higit sa lahat, sobrang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa mo. Parang alam ko ng pangarap ko, sabi ni Sian. Bilis mo nakaisip pa. Anong pangarap mo? Pangarap kong mapalaya ka sa kulungang hawla na ito. Nagulat si Geneva. Kinilig siya ng bahagya. Para sa kanilang dalawa, tumahimik ang paligid. Walang ibang ingay silang naririnig kung hindi ang sarili nilang paghinga. Maraming salamat, Sian. Ngumiti lang si Sian na parang nagsasabing muli siyang magtiwala at magkaroon ng pag-asa. Maraming beses nang naulit ang pag-uusap nila tungkol sa maraming bagay. Natutuwa siya tuwing magkausap sila dahil palagi siyang may natututunan. Hindi niya man aminin, alam niya sa sarili niyang ito ang palagi niyang inaabangan sa araw niya. Ang makausap si Sian. Kahit wala siyang masyadong alam sa buhay nito, ang alam niya ay isa itong mabuting tao at karapat-dapat niyang pagkatiwalaan. Noong itanong niya ang nakaraan nito, palagi itong umiiwas. Hindi na niya inusisa kung bakit ayaw nitong pag-usapan iyon. Siya na lang ang nagkakwento dito ng buhay niya noon sa probinsya. Sinsero ang tingin nito, nararamdaman niyang masinsin itong nakikinig sa kanya. Hindi napigilan ni Sian ang sarili. Hinalikan siya nito sa pisngi na labis na ikinagulat ni Geneva. Nabigla din si Sian sa reaksyon nito kaya paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin dito. Okay lang, nagulat lang ako. Sorry din sa naging reaksyon ko, sabi ni Geneva. Sorry din, nabigla kita. Hindi na mauulit, sagot naman ni Sian. Nagkwentuhan pa sila ng matagal. Noong makita ito ng matanda, may ibinulong ito sa mga bouncer. Nung matapos na silang magkwentuhan, inabot ni Sian ang kamay niya kay Geneva upang halikan. Nang aabutin na sana niya ang kamay nito, biglang may pumagitna sa kanilang dalawa. May kamaong lumipad sa mukha ni Sian, dahilan para magdugo ang ilong nito. 5 pang suntok, 4 na tadyak ang tinamo ni Sian bago ito tigilan ng mga nagbabantay sa kanya. Takot na takot si Geneva sa nasaksihan. Nagulat din ang mga tao sa bar pero hindi na lang nila tiningnan. Walang nagtangkang tumulong. Hindi na malaya ni Geneva na lumuluha na siya. Pakiusap! Tigilan niyo yan! Lalapit siya nang bigla siyang nilayo ng matanda. Geneva, bawal yan! Umuwi ka na bago pa may mangyaring masama dito sa lalaking to. Mag-uusap tayo mamaya. Nanggigigil ang matanda kay Geneva. Lumipas ang maraming araw. Bawat sandali ay hinahanap-hanap ni Geneva si Sian. Sinusulyap-sulyapan niya kung nasaan ba ito. Nasaan ka, Sian? Sana nasa maayos kang kalagayan. Ito ang sinasabi ni Geneva sa isip niya. Hindi pa man niya masyadong kilala si Sian. Napakagaan na ng loob niya dito. Gusto niya itong makilala at makakwentuhan. Gusto niya sana itong maging kaibigan. Isang gabi, bago pa lamang sumalang sa entablado si Geneva, nagkagulo na sa pinagtatrabahuhan niyang bar. May nagpuntahang mga pulis, hindi para magsaya, kundi para may arestuhing kalalakihan. Nasaksihan ng lahat kung papaano dakpin ang 2 bouncer na bumugbog kay Sian. Bukod dito, hinanap din ng kapulisan ang may-ari ng bar na kilala sa tawag na matanda o manang, dahil ito ang itinuturong nag-utos para bugbugin si Sian. Inaresto sila ng mga pulis. Nang isasakay na sa kotse ay biglang inatake sa puso ang matanda, dahilan para isugod ito sa ospital. Lahat ng tao sa bar ay pinauwi na. Ang lahat ay labis na naguguluhan sa mga pangyayari. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit sila inaresto ng pulis. Pati si Geneva naguguluhan. Tinatanong ang sarili, bakit? Anong nangyari? May lumapit kay Geneva na isang lalaki. Nagpakilala itong kaibigan ni Sian.
Ako nga pala si Roberto. Kaibigan ako ni Sian. Kasama niya ako nung huling punta niya rito. Geneva. Geneva ang pangalan ko. Kilala kita. Kinikwento ka ni Sian sa akin. Kamusta na siya? Okay lang ba siya? Naging okay siya. Nagising pa siya sa ospital matapos ang insidente. Akala namin okay lang ang lahat pero isang umaga, hindi na siya nagising. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala na si Sian. Pumanaw siya. Kanina lang. Sabi pa ni Roberto. Ginamit ng politikong tatay ni Sian ang lahat ng kapangyarihan niya para ipasar ang bar na ito at mapanagot ang lahat. Lalo nang namamahala dito. Nagpanting ang tenga ni Geneva. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Higit sa lahat, sobrang nalulungkot siya sa sinapit ni Sian. Sa sakripisyo nito. Yun ang huling-hiling ni Sian. Madiing bigkas ni Roberto. Nabasag ang mundo ni Geneva sa nalaman niya. Nagunahan ang luha niya sa kanyang mukha. Nang hina ang kanyang tuhod kaya sinalo siya ni Roberto. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Geneva? Ayos ka lang ba? Geneva! Sabi ni Roberto. Tulong! Tulong! Kailangan ko ng tulong! Nang magising si Geneva ay mabilis siyang bumangon. Naguguluhan siya kung nasaan. Malabo ang memorya niya. Kumalma siya nang may makita siyang nurse at doktor. Dinala siya sa ospital matapos niyang mawalan ng malay. Ipinaliwanag sa kanya na kailangan niyang manatili doon para maobserbahan pa siya. Naalala niya ang kwento ni Roberto. Napapikit na lang siya. Makaraan ng ilang araw, medyo umayos na ang pakiramdam ni Geneva. Kaya napagpasya niyang gumala sa ospital. Sumilip siya sa pinto nang makita niyang matanda, ang may-ari ng bar na pinagtrabahuhan niya. Nakahiga at tila hindi ito gumagalaw. Nung nagtagal, nalaman niyang na-stroke pala ang kalahati ng katawan nito, dahilan para hindi na ito makakilos ng maayos. Dito niya rin nalaman ang tunay nitong pangalan. Rivera Asuncion. Sa tuwing mapapadaan si Geneva sa kwarto nito, nakikita niyang umiiyak lang ito dahil sa hirap na dinaranas. Mapapansin din na walang kahit sino man ang dumadalaw dito. Walang sino man ang pamilya o kamag-anak o kaibigan nito. Iniisip niya ngayon kung sino ang mag-aaruga dito. Natitiyak niyang ang pinagtatrabahuhan niyang bar ay magsasara na dahil wala namang magmamanage dito. Naalala niya tuloy ang nanay at tatay niyang nasa probinsya. Gusto niya itong makita subalit hindi niya alam kung papaano. Inaantay pa niya ang mga sulat nito pero walang dumadating kamakailan. Kung dumating man, late na ito ng isang buwan. Gusto ko silang makita, bulong ni Geneva sa sarili. Pwede ka nang makauwi, Geneva. Sa wakas, marami pa akong kailangang gawin at asikasuhin. Sabi ni Geneva sa nurse na naging kaibigan niya na. O sige, maiwan na kita ha. Mag-ingat ka. Ayaw na kitang makita pa dito sa ospital. Dagdag biro pa nito sa kaibigan. Sa totoo lang, hindi niya pa alam ang gagawin niya pero kailangan na niyang gawin ang mga bagay-bagay. Nang madaan siya sa kwarto ni Rivera ay tila nagwawala ang matanda. Bagamat hirap sa pagsasalita, sinusubukan nitong sumigaw. Naaalarma naman ang mga nurse at doktor sa ikinikilos nito. Ni hindi nila alam ang gagawin dito o kung ano ang gusto nitong gawin. Nakasilip lang si Geneva at nag-iisip. Bakit kaya ganito ang nangyari sa matandang ito? O baka naman karma niya na ito. Bigla siyang napatahimik dahil naalala niya ang kabutihang loob ni Sian at kung paano ito ginulpi ng mga alagad ni Rivera Asuncion. Napaluha ulit si Geneva. Unti-unti siyang napaupo. Galit na galit siya. Gusto niyang gumanti sa ginawa ni Rivera kay Sian, pero hindi niya alam kung tama ba ito. Hindi na rin niya alam kung ano ba ang tama at dapat niyang gawin. Umuwi na lang siya. Unang beses niyang uuwi sa dorm na walang gwardyang nakabantay sa kanya. Sumakay siya ng jeep, pero yung utak niya ay nasa malayong lugar na ang nararating at patuloy pa itong lumilipad. Nang makarating na siya sa dorm, pumunta siya agad sa kama niya. Bumagsak na lang bigla ang katawan niya roon. Ipinikit niya ang mga mata niya para sa malalim at mahabang pagkakatulog.
Nang magising siya'y umaga na, nagluto siya at kumain ng agahan. Binabalak na niyang umuwi ng probinsya. May mga naipon naman siya na sapat ng pamasahe. Tinatago niya iyon sa matanda o kay Rivera sa pamamagitan ng pagsusuksok sa kung saang parte ng kanyang katawan. Sa kasamang palad, wala pa ito sa 10% ng kabuuang kinikita niya sa isang araw. Naalala na naman niya si Rivera Asuncion. May kakaibang pakiramdamang umangat at yumayanig sa pagkatao niya. Galit. Huminga siya ng malalim at bumuga ng malakas. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang humupa ang namumuong galit. Nakaisip siya ng plano. Pumunta si Geneva sa ospital. Nagpunta siya sa kwarto ni Rivera Asuncion na mahimbing na natutulog. Tiningnan niya lang ito. Hinihintay niyang magising. Nang magising si Rivera, nanlaki ang mga mata nito. Ilan taon din siyang pinahirapan at sinaktan nito. Pinipilit nitong magsalita pero bigo siyang makabuo ng kahit isang salitang maiintindihan ni Geneva. Kaya naman, umiyak na ito ng umiyak. Hindi nito alam kung ano ang gagawin. Nakatitig lang si Geneva sa mukha ni Rivera. Sinusubukan niya kung may makikita ba siyang pagsisisi dito. Meron. Marami. Marami ka sigurong pinagsisisihan sa mahabang buhay mo, ano? Tanong ni Geneva sa matanda. Matapos niyang sabihin iyon, may dumating na doktor at nurse. Ipinaliwanag kay Geneva ang kalagayan nito at ang kagustuhan nitong umuwi na lang sa bahay niya. Sige po, Dok, sasamahan ko po siya. Ako po ang magsisilbing tagapagbantay niya habang wala pang nagpapakilalang kamag-anak niya, sabi ni Geneva sa doktor. Matapos niyang sabihin yon, parang gusto niyang bawiin at hindi siya sigurado. Mabuti, sige, makakauwi na siya pagkatapos mong mag-ayos ng mga papel dito sa ospital. Napatingin na lamang si Geneva sa matanda. Kasama ni Rivera si Geneva na umuwi sa bahay nito. Si Geneva bilang tagabantay kunwari ni Rivera ay hindi alam kung paano ba talaga ito aalagaan. Pinagluluto, pinapakain, pinapaliguan, tinutulungang magbalik at labas sa CR at hinihintay na matulog. Hindi niya alam kung ano ba talagang makukuha niya sa ginagawa niyang ito. Ang alam niya lang, hindi tamang basta na lamang niyang iwanan ang matanda kahit napakasama nito sa kanya. May sulat na dumating sa bahay ni Rivera. Nakita ni Geneva na para sa kanya ito. Mula sa probinsya iyon. Mahal kong Geneva, kumusta ka na anak? Ama mo ito. Gusto ka lamang namin kumustahin ang nanay mo. Gusto niya raw sabihin na mahal ka niya kahit anong mangyari. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan niyang maiiwan sa mundong ito. Huwag kang mag-alala, malakas pa rin siya. Sabi niya hihintayin ka raw niyang maabot mo ang pangarap mo. Hindi pa raw siya magpapaalam hanggang hindi mo nakakamit ang gusto mo. Sulat ka pabalik kapag nabasa mo ito ha. Mahal na mahal ka namin anak. Palagi kaming proud ng nanay mo sa'yo. Nagmamahal, Nesto. Gusto mang pigilan ni Geneva ang pagluha. Bigo siyang magawa ito. Sabik na siyang makita ulit ang mga magulang. Pero alam niyang hindi pa ngayon ang tamang panahon para dito. Ipagpapatuloy niya pang lumaban at mapagtagumpayan ang bawat hamon sa buhay. Lumipas ang ilang buwan, napagdesisyonan ni Geneva na magtayo ng sarili nitong negosyo. Nakuha niya na rin kay Rivera ang pera na matagal niya ng pinag-ipunan. Inaalagaan pa rin niya ito. Kumukuha siya ng mag-aalaga dito habang inaayos niya ang mga negosyo ni Rivera sa utos na rin ito. Hindi man niya aminin, napamahal na siya sa matanda at umaasa itong ganoon din ito sa kanya. Sa halip na maghiganti siya ay pinili niyang magpatawad. Ito ang ganti niya, ang baguhin ang matandang ito. Nagtayo rin si Geneva ng maliit na sari-sari store. Tinawag niya itong tindahan ni Aling Nena. Sa paglipas ng taon, unti-unting lumaki ang negosyo hanggang sa maging grocery store at nagkaroon ng iba't ibang branches saan mang sulok ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, marami siyang natulungang pamilya. Bukod pa dito ay meron din siyang charity works at mga donation drives na may layuning makatulong sa mga Pilipino. Naging kilala ang pangalan niya dahil sa mga negosyo niyang nagnanais makatulong sa kapwa Pilipino.
Hindi niya man natupad ang unang pangarap niyang maging singer o dancer at makilala sa buong mundo, natupad naman niya ang ikalawa niyang pangarap, ang makatulong sa kapwa Filipino ng may buong puso. Ilang beses din siyang pinarangalan dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Paminsan-minsan ay pinapakanta din siya sa mga pagtitipon, bukod sa pagiging motivational speaker sa iba't ibang pagdiriwang. Higit pa sa tagumpay na natamo, taas noon niyang isinusulong ang mga karapatan at moral ng kababaihan. Naniniwala siyang kaya nilang gawin ang mga kayang gawin ng mga kalalakihan. Noong pumanaw si Rivera Asuncion, ipinagkaloob niya kay Geneva ang mga yaman at ari-arian nito. Nung una ay gusto niyang hindi pansinin o galawin ang mga pamana ni Rivera. Pero naisip niyang gamitin na lang iyon para makatulong sa mga mas marami pang tao. Ngayong natupad na niya ang pangarap niya na makatulong sa mga nangangailangan at makilala ng lahat sa pamamagitan ng pagsisikap niya, napagdesisyonan niyang umuwi na ng probinsya. Noong kumatok na siya sa bahay nila, nagulat siya ng matandang lalaki ang sumagot ng pinto. Nung una ay hindi niya agad ito nakilala. Pero noong yakapin siya nito ay nakilala niyang ito si Nesto, ang tatay niya. Niyakap niya rin ang mahigpit pabalik ito. Lumuluha ang mga mata nilang dalawa. "Anak, buti at nakauwi ka na. Ang tagal ka naming hinintay." Mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa kanya ng tatay niya. "Opo, tatay. Hindi na po ako lalayo at marami na po akong natutunan mula nung umalis ako doon sa Maynila. Marami rin po akong nakilalang mga taong itinuturing ko ng kaibigan ngayon." "Mabuti naman, anak. Labis akong nag-alala sa'yo. Kay tagal mo bago ka muling sumulat sa amin." "Kumusta po ang nanay?" "Bago ka muling sumulat, sobrang hina na niya. Pero kahit kailan, anak, hindi siya nagduda sa'yo. Alam niyang matutupad mong pangarap mo, na mararating mo ang gusto mong marating." Paliwanag ng tatay niya. "Marami pong salamat, tatay, at kay nanay. Alam ko pong hindi kayo nagduda sa akin at ang lahat pong mayroon ako ay dahil po sa inyo." "Subalit, anak, hindi ako nagsinungaling nung sinabi kong lumakas ang nanay mo. Pero makalipas ang ilang buwan ay unti-unti siyang nanghina at bumigay." Nanghina ang tuhod ni Geneva sa narinig niya. Unti-unting bumagsak ang luha sa mata niya at hindi niya na napigilan. "Pinangako ko sa nanay mong hihintayin kita, na masasabi kong gaano kanya kamahal at gaano kanya ipinagmamalaki dito sa baryo natin at sa bawat kakilala niya. Mahal na mahal ka namin ang nanay mo, anak." Humagulgol na si Geneva sa pangungulila sa kanyang ina. Samantalang si Nesto ay nakayakap lang sa kanya. "Mahal na mahal ka ng nanay mo, anak." Ipinagkatiwala ng tatay ni Geneva ang lahat ng lupain nila sa kanya. Alam niyang sa mabuti nito gagamitin iyon. Matapos magretiro ng ama niya, si Geneva nang namahala sa lahat ng mga lupa at kabuhayan nila. Naikwento ng malapit na kaibigan ng pamilya nila na matapos lumuwas ni Geneva ng Maynila, matapos ibayad ang 2 kalabaw ay sobrang naghirap ang mga ito. "Hindi ko po kalilimutan ang mga sakripisyo na inyong ginawa para sa akin, tatay at nanay." Paulit-ulit na sinasabi ni Geneva sa ama niyang nanghihina na rin. Ikinuwento ni Geneva sa tatay niya ang mga paghihirap na dinanas niya. Naluluha na lang ang ama dahil sa kawalan nito ng pagkakataong matulungan ng anak. Lalo na si Sian, ang taong unang nagparamdam sa kanya ng purong pagmamahal. Walang bahid ng kung anuman. Si Sian na nagpalaya sa kanya sa hawla ng kawalan at nagbibigay tuwa at pag-asa sa puso niya para magpatuloy pang mabuhay. Walang duda na ang pagmamahal at sakripisyo ng magulang ni Geneva ang nagtulak sa kanya upang makamit ang mga pangarap nito. Kahanga-hanga ang kwento ni Geneva na kahit bigo man siyang maging sikat na singer at dancer, naging mabuting tao naman siya at nakatulong sa libu-libong mga Pilipino. Katulad ni Geneva, dapat maging likas sa puso natin ang maging matulungin sa kapwa natin. Higit sa lahat, matuto tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin dahil minsan mas kailangan nila ng kapatawaran para sa sarili nila kaysa sa mga nagagawa nilang masasamang gawain. At higit sa lahat, ang puro at walang hanggang pagmamahal ni Sian para kay Geneva, na kung hindi dahil sa kanya, nakakulong pa rin si Geneva sa hawla at baka kailanman
hindi na ito makawala pa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.